serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ngalan ni Ven Blones, ito po si Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapapakinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports, at balitang artista, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa mahahalagang balita, positibo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mas lalakas pa ang kolaborasyon sa pagitan ng Pilipinas at Singapore upang harapin ang may kinalaman sa mga pandaigdigang hamon. Ang pahayag ay ginawa ng Pangulo kasunod ng aniya ay mabungang pagpupulong nila ni Singaporean Prime Minister Lee Hsien Loong at Deputy Prime Minister Lawrence Wong. Ayon sa Pangulo, natalakay ang anyay mahalagang usapin sa kanyang naging pagpupulong sa dalawang leader ng Singapore. Matapos ang pagpupulong sa isang hapunan ay magkakasama ang tatlo na nanood ng F1 Grand Prix mula sa imbitasyon mismo ni Prime Minister Loong. Naging tampok ang pagdalo ng Pangulo sa ika-10 edisyon ng Asia Summit sa 5 araw na working visit nito sa Singapore. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Kaugnay pa rin ng pagbisita ng Pangulo sa Singapore, mainit ang naging pagtanggap ng mga Overseas Filipino Worker o OFWs kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa sorpresang pagbisita nito sa isang mall sa sideline ng kanyang opisyal na pagbisita sa Singapore nitong linggo. Dumating si Pangulong Marcos sa Lucky Plaza Mall upang kumustahin ang mga OFW na kadalasang nakikita sa naturang mall sa Orchard Road. Ayon sa Malacanang, hindi mapigilan ng mga Pilipino sa Singapore ang kasiyahan ng makita ang punong ehekutibo nang bisitahin sila nito. Ipinaabot din ng mga OFW sa Singapore ang kanilang patuloy na suporta sa Administrasyong Marcos dahil sa nakita nilang pagbabago sa Pilipinas. Palaging binibisita ni Pangulong Marcos ang Filipino communities sa anumang bansa na kanyang pinupuntahan upang kumustahin ang mga ito. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon! Samantala, muling inihayag ni House Speaker Martin Romualdez na handa ang Kongreso na repasuhin at amyendahan ang anyay obsolete at archaic na mga batas upang mas makahikayat pa ng mga mamumuhunan sa bansa. Ito ay matapos ang pulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ilang potential investors sa bansa sa kanyang pagtalo sa Milken Institute Summit sa Singapore.
Isa rito ang Dyson Group na nangako ng 11 billion pesos na halaga ng investments na magreresulta sa 1,250 trabaho at Valiram Group, isang Malaysian retail specialist na planong magtayo ng duty-free retail outlets sa mga paliparan dito sa Pilipinas sa susunod na 5 taon. Ayon kay House Speaker Romualdez, kaisa sila sa hangarin ng Pangulo na ayusin ang mga batas ng bansa para mas makapagpapasok pa ng foreign direct investments. Una nang inamyendahan ng Kongreso ang Public Service Act at Retail Trade Liberalization Act upang makaengganyo pa ng mga investor dito sa Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, mga bansang Australia at Japan interesadong lumahok sa Joint Maritime Patrols. Ito ang bahagi ng pahayag ni Armed Forces of the Philippines o AFP spokesperson Colonel Medel Aguilar matapos ipalita ni AFP Chief of Staff General Romeo Bronner na pinaplansya na ang plano upang makasama sa naturang aktibidad ang iba pang mga bansa. Ang detalye ng balitang ito mula kay Leo Sarne. Nagpahayag ng interes ang Australia at Japan na lumahok sa Joint Maritime Patrols ng Pilipinas at Estados Unidos sa West Philippine Sea. Ito ang sinabi ni Armed Forces of the Philippines o AFP spokesperson Colonel Medel Aguilar kasunod ng pahayag ni AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. na plinaplansya na ang plano para makasama sa naturang aktibidad ng iba pang bansa. Ayon kay Colonel Aguilar, iaanunsyo ang iba pang mga bansa na bukas sa ideya ng Joint Maritime Patrols sa hinaharap. Sinabi ni Colonel Aguilar na habang marami ng bansa ang nagpahayag ng suporta sa posisyon ng Pilipinas sa pagtataguyod ng international law sa West Philippine Sea, walang bansang kumikilala sa labis-labis na pag-aangkin ng China sa naturang karagatan. Ayon kay Aguilar, ang iresponsable at agresibong aksyon ng China sa pinag-aagawang karagatan ay hahantong sa global isolation ng China. Mula sa AFP, ito si Leo Sarne para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, doble kayod sa pagbabantay ang Armed Forces of the Philippines o AFP sa West Philippine Sea. Ayon sa AFP, natuklasan nito ang Chinese vessel na naglalayag sa WPS at nangunguha ng maramihang corals sa Rosul Reef. Ibinahagi ni AFP Western Command Commander Vice Admiral Alberto Carlos na nasa 50 Chinese militia vessels ang napaalis ng AFP sa WPS noong Hulyo dahil sa maritime law enforcement operation nito. Gayunpaman, bumalik naman ang mga ito nitong Agosto. Binigyang din ni Carlos na hamon ang pananatili sa karagatan dahil sa kondisyon ng panahon. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, bukas si Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barbers at kapatid nitong si Governor Lyndon Barbers na magtatag ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA site sa kanilang probinsya. Ayon sa House Committee on Dangerous Drugs Chair, mayroong strategic advantage ang kanilang probinsya dahil nasa dulo ito ng Mindanao at nakaharap sa Dagat Pasipiko na may ruta papuntang West Philippine Sea. Dagdag ng kongresista, mainit ang pagtanggap ng mga Surigao noon sa mga Amerikano na matagal ng kaalyado at kaibigan ng bansa. Malaking tulong din aniya ito upang mapawi ang pangamba ng mga mangingisda na itaboy sila sa loob mismo ng teritoryo ng Pilipinas. Kaugnay nito, hinikayat ng mambabatas ang Armed Forces of the Philippines o AFP at US military na inspeksyonin ang lalawigan para sa posibleng pagtatayo ng base doon.
Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Namahagi naman ng pagkain sa lokal na komunidad sa Barangay Kawag Subic, Zambales ang mga miyembro ng crew ng Her Majesty's Canadian Ship o HMCS Ottawa nitong weekend. Ang aktibidad ay isinagawa sa tulong ng Philippine Navy ay bahagi ng community engagement ng bumibisitang delegasyon ng Royal Canadian Navy. Ipinakita din ito ang goodwill at kooperasyon sa pagitan ng Philippine Navy at Royal Canadian Navy sa pagsasagawa ng sabayang aktibidad. Sinuklian naman ng mga miyembro ng komunidad ang pagkakawang-gawa ng mga Navy personnel sa pagtatanghal ng sayaw na nagpapakita ng kanilang kultura. Ang HMCS Ottawa sa pamuno ni Commander Sam Patchell ng Royal Canadian Navy ay dumating sa bansa noong Huwebes para sa 5 araw na goodwill visit. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, binuksan na ang ika-4 na Kadiwa Store sa lalawigan ng Bulacan. Ang mga tindahan na binuksan ng National Housing Authority o NHA at Department of Agriculture o DA ay matatagpuan sa Katuparan Village sa Norzagaray, Bulacan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Mary Ann Bastasa. Nadagdagan pa ang mga Kadiwa Store na nag-aalok ng abot kayang bilihin sa mga mamimili sa Bulacan kasunod yan ang pagbubukas ng National Housing Authority at ng Department of Agriculture sa ika-4 na Kadiwa Pop-Up Store na matatagpuan sa Katuparan Village sa Norzagaray, Bulacan. Ayon sa NHA, pangunahing layunin pa rin inisyatibo na mailapit sa mga benepisyaryong residente ng Katuparan Village ang iba't ibang produktong farm to market sa mas murang halaga. Kabilang sa mabibili rito ay mga prutas, gulay, dilatang sardinas at corned beef, itlog, bigas, mga sariwang karne ng manok, baboy, pati na ng baka. Nagmula naman ang mga supplier at vendor ng naturang Kadiwa Store sa probinsya ng Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija na tinipo ng DA Agribusiness and Marketing Assistance Service. Kasunod nito ay tinatarget ng NHA na magtayo pa ng mas maraming Kadiwa Store sa mga resettlement site sa buong bansa. Una nang inilunsad ang 2 tindahan ng Kadiwa sa Lalawigan Rizal habang isang Kadiwa Store din ang matatagpuan sa Cavite. Ito si Mary Ann Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, liderato ng Kamara planong pulungin ang mga gumagawa ng delatang pagkain kasama na ang mga asosasyon ng mga supermarket. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, bunso dito ng nagbabadyang pagtaas sa presyo ng mga produkto dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kathleen Forbes. Plano ni House Speaker Martin Romualdez na makipagdialogo sa mga manufacturer ng canned goods at basic food kasama ang Supermarket Association. Bunsod ito na nagbabadyang pagtataas sa presyo ng kanilang produkto dahil pa rin sa tuloy-tuloy na oil price hike. Anyang susubukan nilang kumbinsihin ng mga ito na ipagpaliban na lang muna ang planong taas presyo sa kanilang produkto hanggang sa matapos ang Kapaskuhan dahil sa mabigat sa bulsa ng mga Pilipino ang sabay-sabay na pagtaas ng mga bilihin. Ngayong araw ay nakatakdang pulungin ng liderato ng Kamara ang oil companies at ang Department of Energy upang hanapan ng solusyon ang taas presyo sa produktong petrolyo. Pagtiyak pa ng House Leader na ginagawa ng pamahalaan ang lahat upang maibsan ang sitwasyon. Ito si Kathleen Forbes para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, desidido ang Kamara na ipasa ang 5.768 trillion peso 2024 budget bago ang nakatakdang break ng Kongreso sa September 29. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, maagang magsisimula
ang plenary deliberations na mag-uumpisa sa September 19, Martes alas 9 ng umaga upang matiyak ang on-time na pagpapatibay sa panukalang pambansang budget. Maliban dito ay magkakaroon din ng sesyon kahit Huwebes at Biyernes. Pagbibigay diin ni Romualdez, mahalaga ang napapanahon na pag-aproba sa national budget upang maisakatuparan ang recovery at prosperity roadmap ng Marcos administration. Inaasahan na sa September 27 ay matatapos ang deliberasyon ng budget sa plenaryo, ngunit handaan niya silang sagarin ang pagbusisi hanggang sa huling araw ng sesyon sa September 29. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Nakatakda namang tumanggap ng mga motorsiklo ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA mula sa Department of the Interior and Local Government o DILG. Ito ay para sa bubuksang Motorcycle Riding Academy ng ahensya sa September 27. Layo nitong mabawasan ang mga aksidente sa lansangan sa Metro Manila dahil batay sa ulat ng MMDA na sa 40% ng mga aksidente sa kalsada sa bansa ay kinasasangkutan ng mga motorsiklo. Nakatakdang pangunahan ni MMDA Acting Chairperson Attorney Don Artes at DILG Secretary Benhur Abalos ang turnover ceremony sa tanggapan ng MMDA sa lungsod ng Pasig. Nasa 10 motorsiklo ang ibibigay ng DILG para sa nasabing Motorcycle Riding Academy ng MMDA. Nauna rito ay ilang senador na rin ang nagbigay ng mga motorsiklo sa MMDA bilang suporta sa bubuksang Motorcycle Riding Academy. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa ibang mga ulat, ilang government workers na kinabang na sa libreng sakay ng MRT-3. Ito ay bilang pakikisa sa pagdiriwang ng ika-123 taong anibersaryo ng Philippine Civil Service. Sa abiso ng MRT-3, magtatagal ang libreng sakay hanggang Miyerkules, September 20. Ito ay sa peak hours ng operasyon ng linya mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga at alas 5 hanggang alas 7 ng gabi. Kinakailangan lamang magpakita ng valid government ID upang makatanggap ng libreng sakay. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At yan ang mga may init na balita para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ang mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa ating regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Isang silid-aralan para sa mga batang katutubo sa Cagayan, sinimulang ipatayo ng DSWD Region 2. Ang kabuuan ng ulat, ihatid sa atin ni April Racho mula sa Tugigaraw.
Agtultuloy ang manay nayunan, dagiti sila da pagadalan, ngay paspas dati Department of Social Welfare and Development, na DSWD Region 2 para kadagiti katutubo iti probinsya ti Cagayan. Nairugin ti panangipatakdar iti 36 square meters sa pasdag iti Sitio Dumasag, kasambalangan iti ili ti Santa Ana para iti Indigenous People Community, babaon ti programa Kapit Bisig Laban sa Kahirapan, Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services, Payapa at Masaganang Pamayanan, wenno kalahisids pamana. Ti proyekto nga aggatad tingan nga ni 770,000 pesos kat mangsulbari ti parikot ti komunidad agsipod ta adayo launay ti kaasgan a pagadalan manipod iti sitio da. Ti panangipasda kadaytoy kat iti panagtitinulong moten ti local government unit kan ti ahensya kadaytoy kat nangilatang met ti LGU til materials nga aggatad iti nasurok 165,000 pesos kabayatan nga agarup 5,000 a pesos met manipod iti barangay. Ganda ti programa amaragpat ti kapya ken rangay iti mais a munisipalidad partikular kadagiti conflict affected a lugar. Iti kaano laeng kat nairugin ti panangipasdag iti maysa sila da pagadalan para kadagiti uubi nga IP ijay Gonzaga, Cagayan. Manipod iti Radyo Pilipinas tugigaraw dayti ni April sa Lucan Ratio para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni April Racho mula sa Tugigaraw. Dumako naman tayo sa Baguio City halfway house layong itayo sa lalawigan ng Benguet. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Jong Munar. Tarigagayan ni Benguet Congressman Eric Goya pamadan iti probinsya ti Benguet iti halfway house para kadagiti babae kan nabing a biktima iti panang remes, violence against women and their children ken da dumapay a klase iti panangabuso. Panggap iti singasing alinteg nga House Bill 8986 ang maprotektan ken aday iti natalged a pakamangan dagiti biktima ti panag-abuso. Sigon iti mamanday linteg na sken nga matutukan ken mataripato digitoy babae iti pagkamangan da a halfway house. May palagip nga impadamag ti Cordillera Regional Peace and Order Council nagtultuloy iti panagnato ti kaso iti violence against women and their children iti rehiyon no sa dino nakailista ti Benguet iti nangato a kaso. Innayon na nga ado dagiti na i-report iti opisina na nga naabuso babae iti panangrames ng runa dagiti menor de edad no sa dino dagiti suspect at miyembro matlang iti pamilyada ken kabagyanda. Manipod iti Radyo Pilipinas Baguio, Jong Munar, nangipadamag para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Munar mula sa Baguio City. Pumunta naman tayo sa Virac, Catanduanes. 28 negosyante sa Catanduanes pinagkalooban ng livelihood kits mula sa DTI. Narito ang balita mula kay Jan Tatad. Iguang 28 negosyante sa probinsya nin Catanduanes ang natauhan nin livelihood kits hali sa Department of Trade and Industry o DTI ka nakaging Huwebes, Setyembre 14. Ang mga negosyanteng ini na napili bilang benepisyaryo kan nasabing livelihood kits hali sa manlain-lain na banwaan sa probinsya asin ang mga ini nasa man iba-ibang lado man subuot kan negosyo arog trading, food processing, hilot wellness, sagkod information and communication technology. Susog sa DTI Catanduanes ang mga benepisyaryong ini nasa sektor kan kaakian, mga senior citizens sagkod persons with disabilities o PWD. Ang halaga kan mga livelihood kits nagpupuon sa 8,500 de pesos hanggang 13,000 de pesos ang kada saro depende sa negosyo kan nagresibing benepisyaryo. Ang pagpamudmud na ini kan livelihood kits nakasairarom sa pangkabuhayan sa pagbangon at ginhawa o PPG program kan DTI. Sa huri pinagsumpa man kan DTI Catanduanes ang mga benepisyaryong ini kan PPG Pledge of Commitment bilang tanda kan sa indang dedikasyon na sinda karapat dapat na pagkatiwalaan kan mga livelihood kits na tabang sa indang kabuhayan. Hali digdi sa Radyo Pilipinas Virac. Ini si John Tatad para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Inyong napakinggan ang ulat ni Jan Tatad mula sa Virac, Catanduanes. Dumako naman tayo sa Kabisayaan. Senadora Amy Marcos pinangunahan ang distribusyon ng ayuda ng nasa 1,000 benepisyaryo sa lungsod ng Danao sa Cebu. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Carmel Matus mula sa Cebu. Mismo si Senadora Amy Marcos ang nangunay sa gipahigayong distribusyon sa cash assistance sa dakbayan sa Danao Lalawigan sa Sugbo kagahapong adlaw. Sulod sa Cebu Technological University Danao City Campus, gipahigayon ang pagpangapod-apod sa mga ayuda sa 1,000 ka mga residente. Matod ni Kerwin Macopia, Social Marketing Officer sa Department of Social Welfare and Development Region 7 kon DSWD 7, ang maong mga benepisyaryo kadtong mga biktima sa sunog sa nakalabayng tuig sulod sa public market. Dawat og tag 3,000 pesos ang matag benepisyaryo diin po ang pondo gikuha sa Assistance to Individual in Crisis sa DSWD. Nikabat og 3 milyones pesos ang gitunol nga ayuda sa maong distribusyon. Samtang nanghatag usab si Senador Marcos og mga Nutribans kauban ang mga opisyales sa dakbayan sa Danao human inidalha ang Nutriban van didto. Gikan dinhi sa Sugbo, Carmel Matus para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Carmel Matus mula sa Cebu. Pumunta naman tayo sa rehiyon ng Mindanao. Mahigit 4,000 pamilya sa Davao del Norte apektado ng baha. Pakinggan ang detalye ng balita na ihahatid sa atin ni Sheila Lisondra mula sa Davao. Anaa sa kapin 4,000 ka mga pamilya gikan sa mga munisipalidad sa Davao del Norte ang apektado sa halapad nga pagbaha tungod sa sagunsong ulan hatod sa localized thunderstorm og southwest monsoon. Sa dato sa Davao del Norte Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, 4 ka mga barangay ang gibaha sa munisipalidad sa Carmen. Diin moabot sa 676 ka pamilya ang apektado. Gibaha usab ang 2 ka barangay sa Santo Tomas, diin anaa sa 2,150 ka pamilya ang apektado ug 4 ka mga barangay sa Braulio, Iduhali ug 1,315 ka pamilya ang apektado. Hinuon, wala gikatahong namatay o naangol sa maong pagbaha. Dali usab nga na apod-apod og ayuda ang lokal nga kagamhanan sa tanang apektadong residente sa probinsya sa Davao del Norte. Gikan Radyo Pilipinas Davao, kini si Sheila Lisondra para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Sheila Lisondra mula sa Davao. Dito na natatapos ang ating regional news. Narito naman ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na susundan ng segmentong Balitang Sports, parehas na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na po ang Balitang Business. Hindi dapat maging rason ng pagkataranta ng mga Pilipino ang unang inilabas ng United States Department of Agriculture o USDA na projection na magiging number 1 importer ng bigas ang Pilipinas. Ayon kay Bureau of Plant Industry o BPI Director Glenn Panganiban, ang pagkaalarma ng iba ay hindi nararapat. Paliwanag ng opisyal na ang inilabas na projection ng USDA ay isa lamang assumption dahil makikita lamang ang laki ng aangkatin kapag nakarating na sa bansa ang mga inangkat na bigas. Sa ngayon anya, ang mga ito ay tanging projection lamang. Mayroon din anyang lokal na produksyon ang Pilipinas at makakatulong ito upang mabawasan ang bulto ng aangkatin na bigas ng bansa. Samantala, nagpaliwanag naman ang DA officials sa kung bakit bumababa ang bulto ng aangkatin ng China na bigas.
Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narimit o napadala na sa Bureau of Treasury o BTR ang 50 billion pesos na halaga ng kontribusyon ng government-owned bank na Land Bank para sa State Sovereign Fund na Maharlika Investment Fund. Sa ilalim ng Republic Act o RA number 11954, mandato ng naturang government-owned bank na mag-remit ng nasabing halaga sa Maharlika Investment Corporation para sa Sovereign Wealth Fund na una nang sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na idinisenyo para mapalago ang ekonomiya ng bansa. Ayon kay Finance Secretary Benjamin Jokno, na isumiti ang investment ng bangko noon pang Huwebes, ito ay 2 buwan mula ng lagdaan bilang ganap na batas ng Pangulo ang Sovereign Wealth Fund at mahigit 2 buwan naman mula ng ma-issue ng Implementing Rules and Regulations ng batas ang State Treasury. Tiniyak naman ni Presidente at Chief Executive Officer ng Bangko ng Gobyerno na si Lynette Ortiz na mayroong sapat na safeguards ang batas para matiyak na ganap na mailalabas at transparent ang pamamahala ng pondo, gayon din masiguro ang integridad at profesionalismo ng management team na siyang namumuno sa Maharlika Investment Corporation. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Isa na namang pahirap ang mararanasan ng mga motorista matapos na i-anunsyo ang panibagong malakihang pagtaas ng presyo sa mga produktong petrolyo ngayong linggo. Batay sa abiso ng oil players, aabutin ng piso at 15 sentimo kada litro hanggang piso at 35 sentimo kada litro ang itataas sa presyo ng gasoline. Habang sa diesel ay aabutin ng mula piso at 80 sentimo hanggang 2 piso kada litro. Samantalang ang kerosene ay piso at 70 sentimo hanggang piso at 70 sentimo kada litro. Sinasabing ang 4-day mean of Platts Singapore or MAPS trading mula Setyembre 11 hanggang Setyembre 14 ang ugat ng mas mataas na pagsirit sa presyo ng mga produktong petrolyo. Ito na ang ika-10 sunod na linggo ng pagtaas presyo ng gasolina at ika-11 beses na sunod na linggo na taas sa presyo ng diesel at kerosene. Tuwing araw ng Martes, ipinatutupad ang taas presyo ng mga petrolyo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa sports balita, updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. napili ng Terra Firma Jeep bilang top overall pick si Stephen Holt ng 2023 PBA Rookie Draft na ginanap sa Market sa Taguig nitong linggo ng hapon. Sa tangkad na 6'4", malawak na ang karanasan ng 31 anyos na si Holt kung saan naglaro siya sa NBA G League, NBL Australia, Spain at iba pang liga sa ibang bansa. Samantala, kinuha ng Blackwater Elite ang 6'6" na guard na si Christian David bilang second overall pick ng draft. Una na siyang naglaro para sa Butler University sa NCAA Division I ng Estados Unidos at sandaling naglaro para sa Seoul Samsung Thunders sa Korean Basketball League.
Sa kabilang banda, pinili ni head coach Yeng Giao at ng Rain or Shine Elasto Painters ang mas nakababatang player sa katauhan ni na Luis Villegas at Keith Datu bilang kanilang first pick sa first round. Ang 6'7" na si Villegas ang ikatlong overall pick ng Elasto Painters, habang ang 6'8" na si Datu na dating naglaro para sa Wilcon Depot sa PBA 3-on-3 ay ang kanilang fourth overall pick. Si big man Zav Lucero ng UP Fighting Maroons ang kumukumpleto ng top 5, kung saan ang 6'6" UAAP champion ay kinuha ng Northport Batang Pier bilang 5th overall pick. Isa pang former UAAP standout ang nakuha sa pang-anim na pick, kung saan pinili ng Phoenix ang 6'4" shooter na si Ken Tuffen na dating naglaro para sa FEU Tamaraws. Si Richard Roger ang pinili naman ng NLEX bilang 7th overall pick, Brandon Bates sa Meralco, Shawnee Winston at BJ Andrade sa Converge para sa 9th at 10th pick, Cade Flores para sa Northport, at ang 12th and last pick ng first round ay si TJ Miller na napunta ng Terra Firma. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakuha ni Pinoy pole vaulter EJ Obiana ang silver medal sa Wanda Diamond League Finals sa Eugene, Oregon. Nalundag ni Obiana ang 5.82 meters. Sinubukan niyang lagpasan ang kanyang Asian record sa 6.02 meters, subalit hindi niya nalagpasan ito. Ang kampyon na si World and Olympic Armand Duplantis ay nahigitan muli ang kanyang sariling world record sa 6.23 meters. Nakuha naman ni Sam Kendricks ng Estados Unidos ang bronze medal sa marka nitong 5.72 meters. Bukod sa 2024 Paris Olympics, ay sasabak din ang 6'2" pole vaulter sa 19th Asian Games sa Hangzhou, China ngayong buwan. Nanggaling si Obiana sa paghablot sa bronze medal sa nakaraang Memorial Van Damme na isa sa mga legs ng Wanda Diamond League na idinaos sa Brussels, Belgium. Ang balitang iyan ay mula sa RP2 Sports 918 kHz. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nanalo ang Adamson University at Lyceum of the Philippines University sa kanilang magkahiwalay na laro sa Shakey's Super League o SSL Collegiate Preseason Championship Season 2 nitong linggo na ginanap sa Phil Oil Eco Oil Arena sa San Juan. Dinagit ng Lady Falcons ang Arellano University 25-19, 25-17 at 25-22, habang kinailangan ng 4 na sets ng Ladies Pirates para talunin ang San Beda University 25-6, 19-25, 26-24 at 25-18. Kapwa nakagawa ng tig 15 puntos sina Jonah Dolorito at Janeth Tulang, habang nagambag si Joanne Doguna ng 10 puntos para sa Lady Pirates para dispatchahin ang Lady Red Spikers sa larong inabot ng 1 oras at 41 minuto. Wala namang nakagawa ng double figures sa San Beda na inako ang kanilang ikalawang sunod na talo, una noong Sabado laban sa Arellano. Kahit wala ang playmaker ng Lady Falcons na si Angelica Alcantara, kinailangan lamang ng 78 minuto para patumbahin ang Lady Chiefs. Nanguna si Antoinette Adolfo sa nagawa nitong 13 puntos para sa balanseng atake ng tauhan ni Coach JP Yude. Nagdagdag naman si Lucille Almonte ng 7 puntos habang nakascore ng tig 6 na puntos bawat isa sina Sharia Ancheta at Ayesha Huegos. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat Leo para sa ating mga segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan at Balitang Sports. Samantala, narito na ang mga latest chika sa ating segmentong Balitang Artista kasama ang nag-iisang si Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Hello! Magandang araw sa ating mga chismoso at chismosa na nag-aabang ng ating balitang artista. Nandito na ulit si Mama JT para maghatid ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. O ito na, ang ratsyata ng mga chika. Ito ha, aminado ang kapamilya heartthrob at batikang aktor na si Piolo Pascual na kahit siya ay believe sa one and only son na si Inigo. And ibinandera mismo ni Piolo ang kanyang pagkahanga sa isang Instagram post kasabay ang pagdiriwang ng 26th birthday ng kanyang anak. Sa naturang post, makikita ang ilang throwback pictures ng magama at sinabi pa niya na siya ang #1 fan ng anak. And wika ni Piolo, quote and unquote, "From the time you started in this business 10 years ago, I've always known you're meant for greatness." And ani pa ng aktor, "It will always be a memorable moment when I perform with you and I'll always be your #1 fan. And happy 26th birthday, my one and only son. Papa loves you so much." And tumugon naman mismo si Inigo sa naging birthday greeting ni Piolo. At sinabi niya na thank you pa, love you. And makikita rin sa comment section na bumati rin ang ilang mga kapwa artista na katulad din na Eugene Domingo, Alessandra De Rossi, Lara Kigaman, Bayani, Agbayani, Jaya, Geneva Cruz at marami pang iba. And samantala sa IG post naman ni Inigo ay makikita na nagdiriwang siya ng kanyang birthday sa Italy. O di ba, para kasabay lang din niya ng performance nila doon sa ASAP natin to in Milan. And makikita doon na enjoy silang namamasyal sa Lake Como habang nakasakay sa isang yate. And samantala, matapos mag-viral ang 1,000 pesos weekly meal plan ng dating kapamilya celebrity na si Neri Miranda, kumasa ang actress comedian na si Pokong sa isang ulam challenge. And makikita sa Instagram post na ang komedyana na marami-rami ang nabili niya sa halagang 1,000 piso. And karamihan sa mga ito ay ang mga gulay at wala pang kahit anong karne. And nabanggit din ni Pokwang na hindi pa siya sigurado kung ilang araw ang itatagal ng mga pinamili niya sa palengke. And sa inyo sa video ha, quote and unquote, so ito yung 1,000 peso challenge na pang-ulam. Hindi ko lang alam kung ilang araw tatagal ito. Ito ha, sama-sama nating i-breakdown ang mga pinamili ni Maring Pokwang sa 1,000 piso. Kabilang dyan ang 4 na sardinas na maliliit, kalahating kilong galunggong, kamatis at sibuyas na tig 1/4, 2 tali ng kangkong, 2 tali ng talbos ng kamote, 2 taling ampalaya, sayote na 2 piraso at itlog o 6 na pirasong itlog at 5 kilong bigas. And patuloy niya, so yan po yung nabili kong lahat. Titignan natin kung ilang araw po natin ilang araw po ito aabot. Try natin. And mababasa rin sa caption ng kanyang post na plano niyang
lutuin ng mga binili ang ilan sa mga paborito niyang ulam. And nagpa-teaser pa siya na ibabahagi niya ang mga ito sa kanyang YouTube vlog. For sure, aabangan niya ng ating mga kachismis ang magiging ulam na maluluto mula sa 1K na pinamili ni Maring Pokey. And magugunitang pinagtulungan sa social media ang ginawang weekly meal plan ni Neri na ayon sa maraming mga kachismis natin ay hindi daw makatotohanan. Pero pumalag dyan ang wais na misis at iginiit niya na sample lang naman ang kanyang binigay upang magkaroon ng idea kung paano makakatipid sa pagkain. And ipinaliwanag din niya na kaya umabot ng 1,000 pesos ang budget ay dahil may alaga na daw siyang manok. Kaya libre niyang nakukuha ang mga itlog. At mahilig din siya magtanim kaya hindi na rin niya kailangan bumili ng mga gulay at prutas. And humingi na din ng sorry si Neri sa ating mga ka-netizens o mga kachismis natin dyan dahil marami nga daw ang nabigla sa sample at ipinangako na maglalagay na siya ng mas detalyadong meal plan kung saan makikita na ang presyo sa bawat ingredients. And samantala makalipas ang 14 years mula nang maban siya sa engrandeng event ng ABS-CBN Ball ay nakatanggap na ulit ng imbitasyon si Baron Geisler mula sa Kapamilya Network at mukhang handang-handa na ang batikang aktor sa kanyang pagbabalik sa taunang ball. And sa Instagram, masayang ibilandera ni Baron ang screenshot kung saan makikita na kinumpirma na niya ang kanyang attendance. And kalakip din yan ang caption kung saan ibinahagi niya ang rason kung bakit siya naban sa event. And wika niya sa IG, quote and unquote, "It has been more than a decade since I was invited to the ABS-CBN Ball due to my bad behavior during the previous ones." And dagdag niya "Now I am humbled and grateful for that they welcome me back with open arms." And sinabi rin ng aktor na excited siyang pasalamatan sa personal ang lahat ng kanyang mga boss at syempre makasama ang ilan sa mga katrabaho at kapwa-artista sa event. Saan niya sa post, "Can't wait to thank the bosses personally and to have a wonderful time with my colleagues celebrating each one's achievement with #grateful, best food forward, and God is good." And sa pamamagitan naman ng kanyang ex account, nabanggit niya kung gaano kahalaga sa kanya ang imbitasyon kasabay ng pangako ni Baron na hindi niya sisirain ang tiwala at tsansa na ibinigay sa kanya. And mensahe niya sa tweet, sobrang salamat for His glory. Sober party for me so I may relish the moment. At hindi ko talaga ito malilimutan. For 14 years ban, now okay na po. Thank you, Lord. And anya pa, this means so much to me, this invitation. I won't mess it up. Syempre, marami sa ating mga kachismis ang natuwa sa good news ni Baron at mayorya sa kanila ang nagpahatid ng pagkatawa at pagkasabik na makitang muli ang aktor sa nasabing okasyon. And for your information ha mga kachismis, ngayong Setyembre na ang ABS-CBN Ball. And for sure magtitipon-tipon ang mga bigating kapamilya stars sa pinakaabangang event kung saan ipinagdiriwang ang kanilang achievements sa entertainment industry. And ito yung first comeback ng engranding gala ng network kasunod ng mga naging hadlang na dala ng pandemya at ng tanggihan ang network ng broadcast franchise noong 2020. And OMG, wala na tayong oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga ka-chismis sa pakikinig sa akin mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.
Maraming salamat Mama JT para sa ating segmentong Balitang Artista. At yan po ang ating ang kabuuan ng ating programa para sa araw na ito. Samantala, magpapasalamat tayo sa ating mga nakasama sa ating transmitter site. Sa Tinang, sa studio, kasama natin sina Milo Janela, Susan Aison at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa ating executive producer na si Jerome Toledo. Maraming salamat din sa mga naghatid sa atin ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya, pati na rin ang naghatid sa atin ng mga segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan at segmentong Balitang Sports na si Leo Magpayo, maging ang naghatid sa atin ng ating segmentong Balitang Artista na si Mama JT. At syempre, maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating programa. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe sa mga social media account o page ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahahalagang balita. Sa ngalan ni Ven Blones, ito po si Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas ngayon. Muling samahan si Ben Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas ngayon. Pamamaan ako'y edukasyong Pilipino, tinuturong galing at talino para maabot ang pangarap mo. Ang tanging handog ko sa'yo'y edukasyong Pilipino, diskarteng mula sa puso, mamamangha ang mundo. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Kabataang Pilipino, Muslim o Kristiyano, lahat ng paniniwala, lahat ng katutubo, may kapansanan, iba man kasarian. Ang ating pag-aaral ay ating karapatan, ang ating pag-aaral, pang-ahon sa kahirapan. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Ang tanging alay ko sa'yo'y edukasyong Pilipino, matapat ng pamamaraan, maunlad na kinabukasan.